Sa isang bar sa Amerika, isang assassin na nagngangalang Gun ang makikitang hinihintay ang isang tao. Habang hinihintay ang kanyang target, naglaan siya ng oras upang makipaglaro sa isang batang babae na nagngangalang Yumi. Sa kabilang banda, isang Russian mobster ang nakitang dumating sa bar upang makipagpalitan ng ilang impormasyon tungkol sa pananalapi sa isang lalaking nagngangalang Yoon-guk na ama ni Yumi at sila ang hinihintay ni Gun. Nang matapos niya silang patayin lahat ay may narinig si Gun na tunog na nagmumula sa likod ng pinto, kaya walang pag-aalinlangan niyang binaril ang pinto. Pero pagbukas niya ng pinto ay si Yumi pala ang nasa likod nito, duguan ng bata, hindi niya sinasadyang nabaril ang bata dahilan para labis siyang makonsensya tungkol dito. Kinabukasan ay napadami ang pag-inom ni Gun ng alak dahil sobra siyang nakukonsensya, maya-maya ay biglang dumating ang mga kaibigan niya na nagngangalang Chaos, Alvaro, at Juan na sinusubukan siyang gisingin. Naiinis na ang kanyang kaibigan na si Alvaro dahil nahihirapan na itong gisingin siya, kahit na patuloy nitong pinagsasampal ang kanyang mukha. Pagkatapos noon ay pumunta sila sa isang Chinese restaurant kung saan naghihintay ang boss nilang nagngangalang Deban, na isang triad leader. Si Gun ay labis na nagagalit sa ginawa sa kanya ni Alvaro kaninang umaga. Inutusan ni Deban si Gun na umalis papuntang South Korea para ayusin ang gulo na ginawa niya sa bar noong nakaraang araw, kung saan pinatay niya si Yoon-guk na nagnakaw ng impormasyon sa kanilang kumpanya. Nagagalit ang kanilang boss dahil ito lang ang tanging nakakaalam kung saan nakatago ang impormasyon na ito. Inutusan ni Deban si Gun na hanapin ang impormasyon dahil alam nilang nagpadala si Yoon-guk ng email na naglalaman ng impormasyon na ito sa isa sa kanyang mga kasamahan pabalik sa South Korea. Iniisip nila na isa sa tatlong kasamahan ni Yoon-guk ang nakatanggap ng email. Ang tatlong ito ay sina Park Wong-sang, Jun-gi, at Mo Kyung na dating asawa ni Yoon-guk na pinaka-pinaghihinalaan nila. Sinabi ni Chaos na may tutulong sa kanya sa misyon na ito, at ang tao na ito ay nagngangalang John Lee, isang boss sa Ventura Holdings Company kung saan nagtatrabaho si Mo Kyung. Noong una ay tumanggi si Gun dahil gusto na niyang magretiro at isa pa ay bumabagabag pa rin sa kanya ang batang babae na si Yumi, ngunit napilitan siyang gawin ito dahil siya ang naging sanhi ng problemang ito. Bago umalis sa lugar, inilabas ni Gun ang kanyang galit kay Alvaro sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Chaos na gawin ng maayos ang trabahong ito para kapag nagpasya na siyang magretiro ay hindi siya papahirapan ni Deban. Sa Ventura Holdings sa South Korea, makikita si Mo Kyung na nangunguna sa isang presentasyon sa mga opisyal ng kumpanya kabilang na si John Lee. Matapos ang pagpupulong, nagpahayag ng pakikiramay si John sa nangyari sa kanyang dating asawa at anak na babae. Sinabi niya sa kanya na huwag magdadalawang isip na tumawag kung may kailangan siya, ngunit ang lahat ng ito ay pagpapanggap lamang ni John upang pagtakpan ang kanyang pagbabalat kayo bilang isang miyembro ng triad na nagtatangka sa kanya. Naglagay din si John ng maraming CCTV sa opisina ni Mo Kyung upang lagi niya siyang masubaybayan at makahanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga datos. Sa ibang lugar, nakarating na si Gun sa airport kung saan sinundo siya ng kanang kamay ni John na nagngangalang Bayan. Para sa kanyang misyon ay binigyan si Gun ng isang lugar na matutuluyan, mga armas, at lahat ng kanyang kailangan para magawa ang misyon. Si Mo Kyung na katatapos lang sa trabaho ay dumiretso sa ospital para bisitahin at alagaan ang kanyang ina. Sa oras na yon ay sinusundan pala siya ni Gun. Kinabukasan ay pumunta si Mo Kyung sa istasyon ng pulisya para itanong kung kailan niya maaaring kunin ang mga gamit ng kanyang anak at dating asawa. Sinabi ng pulis na sa loob ng ilang araw ay ibabalik na nila ang kanilang mga gamit pagkatapos ng autopsy. Sinabi rin ng pulisya na hindi lamang nagkataon ng pagkamatay ng kanyang dating asawa, dahil kilala si Yoon-guk na maraming utang dahil sa pagkagumo niya sa pagsusugal. May mga bagay na ginawa si Yoon-guk at ang kanyang dalawang kasamahan kaya naging target siya ng pagpatay. Samantala, pinasok ni Gun ang bahay ni Mo Kyung upang maghanap ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga datos. Kinagabihan sa ospital nang mag-isa lang si Mo Kyung, may inilagay si Gun sa kanyang cellphone upang masubaybayan nila siya. Sa ibang lugar ay nagsimula ng kumilos si Bayan kasama ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagdukot kay Park at sa pagtatanong sa kanya ng tungkol sa kung saan nakatago ang impormasyon, ngunit si Park na hindi alam kung saan ito nakatago ay hindi nakasagot sa mga tanong na humantong sa kanyang kamatayan matapos maturukan ng lason. Samantala, makikita natin si Gun na nakikinig sa recording ng tawag ni Mo Kyung matapos matagumpay na lagyan ng wiretap ang cellphone nito. Kinabukasan, sa wakas ay pinayagan na si Mo Kyung na kunin ang mga gamit ng kanyang anak na ginamit para sa autopsy at isa na rito ang cellphone ng bata.
Pagkatapos nito ay bumalik si Mo Kyung sa opisina upang tapusin ang ilan sa kanyang trabaho, ngunit nang tingnan niya ang telepono ni Yumi ay napagtanto niya na parang may kakaiba. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang keychain at nalaman na ito ay isang USB drive, binuksan niya ito at nakita ang impormasyon tungkol sa pinansyal at ang ilang larawan ni Yumi. Hindi siya naghinala na may mali dito at nagpa siya ng tapusin ang kanyang trabaho, pagkatapos ay agad siyang umuwi. Gayunpaman, dahil nabuksan niya ang data habang nasa opisina ay nakuha ng server ni John ang signal ng USB drive, kaya hindi nagtagal ay bumalik si John sa opisina upang suriin ang CCTV. Malinaw na makikita doon na ang datos ay hawak ni Mo Kyung. Sa ibang lugar ay pinatay ni Bayan si Jungi matapos makatanggap ng impormasyon mula kay John na ang data ay hawak ni Mo Kyung. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Gun na nasa bahay ni Mo Kyung upang patayin ito at kunin ang USB drive, ngunit hindi ito magawa ni Gun matapos niya itong makita na umiiyak habang nanunood ng video ni Yumi na kumakanta habang nasa kanyang paaralan. Naghintay si Gun hanggang sa huminahon ng sitwasyon, ngunit nang kumilos na siya upang patayin ang babae ay nalaman niyang wala ng malay si Mo Kyung matapos uminom ng ilang gamot para gawin ang hindi tama. Nakita ni Gun ang mga litrato ni Yumi sa cellphone at agad na naalala ang kanyang nakaraan, lumalabas na si Gun ay isang katutubong South Korean na dinala ng kanyang ina sa Amerika para makipagkita sa kanyang ama. Ngunit dahil ayaw silang makita ng kanyang ama ay nanlumo ang kanyang ina kaya plinano niyang iwan si Gun sa isang gasolinahan, mabuti na lang at habang wala ang kanyang ina ay nakalusot siya at nagtago sa likod ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang saglit na pagmamaneho, biglang inihinto ng kanyang ina ang sasakyan sa gitna ng kawalan at nagpas siyang tapusin na ang lahat. Nang makita ang cellphone ay mabilis na binaril ni Gun si Mo Kyung at agad na lumabas ng bahay. Kinabukasan, makikita si Mo Kyung sa loob ng ospital na inaasikaso ng mga doktor, dahil hindi pala siya binaril ni Gun, dahil dito ay nasangkot na ang mga pulis sa kaso. Samantala, naglabas ng galit si John kay Bayan matapos malaman na nagtaksil sa kanila si Gun at tiyak na malalaman din ng mga pulis ang tungkol sa kanila. Pagdating sa Amerika, inutusan ni Deban ang grupo ni Chaos na pumunta sa South Korea para tapusin si Gun na nangahas na magtaksil sa kanya. Pinayuhan din niya si Chaos na kalimutan na ang kabaitan ni Gun noong iniligtas siya sa isang misyon sa Cambodia, dahil para kay Deban, si Gun ay isang kasangkapan lamang. Sa ibang lugar, si Gun ay nasa libingan ni Yumi at sinadya niyang gumawa ng mga pagbabago upang makabawi sa pamamagitan ng pagprotekta kay Mo Kyung. Sa ospital, pinuntahan si Mo Kyung ng mga pulis na nagbigay sa kanya ng resulta ng investigasyon na humahantong kay John. Ibinunyag ng pulis siya na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isang drug dealer, isang sindikato sa money laundering at isang ilegal na smuggler ng armas na pinopondohan ni Deban. Namumuhunan sila sa isang ilegal na kumpanya, ngunit nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa impormasyong yun at naglakas loob na nakawin ang mga datos, kasama sina Park at Jungi na naglalayong ibenta ang impormasyon sa isang Russian mafia upang mabayaran ni Yoon-guk ang kanyang utang. Mula sa resulta ng investigasyon ng pulisya, nabatid na nagpadala si Yoon-guk ng email na naglalaman ng serial number ng isang cellphone kay Mo Kyung. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito ay nanahimik lang siya dahil akala niya ay wala naman itong kwenta. Sa ibang lugar, si Chaos at ang iba pa ay nakarating na sa South Korea at nasa daungan, hinihintay nila ang kanilang mga armas na ipinuslit sa dagat. Pagdating ng kanilang mga armas ay agad nilang pinatay ang dalawang deliveryman na nagdala nito. Kinabukasan, si Mo Kyung ay tinawagan ni Gun at sinabi na may mga tao na magtatangka na kuhanin ang cellphone ng kanyang anak at ang mga ito ay papatayin din siya. Sinabihan siya ni Gun na umalis kaagad sa ospital dahil hindi siya mapoprotektahan ng mga pulis. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nakita agad ni Mo Kyung ang serial number sa cellphone ni Yumi na naaayon sa sinabi ng pulis, at sa wakas ay napagtanto ni Mo Kyung na ang datos na tinutukoy ng pulis ay nasa loob ng USB drive na nasa keychain ng cellphone ng kanyang anak na si Yumi. Sa parehong oras ay biglang nawalan ng kuryente sa ospital, pumasok ang isang nurse sa kwarto at nang may pumasok na pulis ay agad itong pinatay ng nurse. Nang papatayin na nito si Mo Kyung ay naroon na si Gun upang iligtas siya. Tinangkang habulin ni Gun ang lalaki nang biglang dumating ang isang pulis, at tinutukan siya nito, subalit madaling nakuha ni Gun ang baril na ikinatakot ng pulis. Ngunit sa kasamaang palad dahil sa pagkaantala ay nakatakas ang lalaki. Samantala, agad na inilikas ng mga pulis si Mo Kyung para dalhin sa mas ligtas na lugar. Sa kabilang banda ay muling nagpakita ang lalaking gustong pumatay kay Mo Kyung kanina. Balak niyang patayin si Mo Kyung kasama na ang mga pulis ngunit biglang sumulpot si Gun mula sa elevator at binaril siya.
Sa ibang lugar, pinag-uusapan nina John at Bayan ang planong pagpatay kina Gun at Mo Kyung, ngunit hindi nila napansin na lahat ng kanilang pinag-uusapan ay narinig ng janitor. Sa ibang lugar ay dinala si Mo Kyung sa isang apartment upang makipagkita sa isang hacker mula sa pulisya upang pasukin ang sistema ng proteksyon ni John at makuha ang data. Samantala, si John na alam na ang lokasyon ni Mo Kyung ay mabilis na nakipag-ugnayan kay Chaos at sa kanyang mga tauhan upang agad na pumunta sa lokasyon. Sa labas ng apartment ay nakita ni Gun ang pagdating ng mga tauhan ni John, agad siyang umatake para tapusin sila ng isa-isa. Nakipag-ugnayan din si Gun kay Mo Kyung para sabihin na ang isa sa mga pulis ay isang espiya. Nang makalusot sila sa sistema ng seguridad ay agad na inatake ng tiwaling pulis ang hepe ng mga pulis, pagkatapos ay umalis siya upang dalhin ang data kay Bayan na naghihintay sa kanya. Umaasa siya na makakatanggap siya ng malaking gantimpala, ngunit agad siyang pinatay ni Bayan. Sa kabilang banda, nakapasok na ang mga tauhan ni John sa gusali ngunit naroroon na din si Gun para pigilan sila. Matapos matagumpay na patayin ang lahat, biglang pinasabog ni Juan ang silid habang siya ay nasa labas. Pagkatapos ay nagpakita si Alvaro at sinubukan na patayin si Gun, ngunit nagawa siyang tapusin ni Gun. Mula sa kabilang bahagi ng gusali, sina Chaos at Juan na nakakita kay Gun ay agad siyang pinaulanan ng mga bala. Agad niyang tinawagan si Mo Kyung para sabihan na lumabas ng gusali habang sinusubukan niyang kuhanin ang atensyon ng mga kalaban, at kapag nakalabas na siya ay maghihintay siya sa kanya. Nang nasa labas na si Gun ay biglang sumulpot si Alvaro na buhay pa pala at dinukot si Mo Kyung. Kasabay nito, sinubukan na patayin ni Juan si Gun ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng isang truck. Pagkatapos ay tinawagan ni Chaos si Gun at hiniling na pumunta sa opisina ng gusali kung gusto niyang iligtas si Mo Kyung. Kinagabihan matapos linisin ang kanyang mga sugat, pinasabog ni Gun ang gusali sa tabi ng gusali ng Ventura at agad na nakipag-ugnayan sa pulis. Samantala, si Mo Kyung ay nakakulong sa silid ni John. Sa lugar ding yun, si John at ang mga tauhan niya ay agad na natakot nang makita ang pagdating ng mga pulis na inakala nilang pupuntahan sila, ngunit agad nilang nalaman na ang pakay pala ng mga pulis ay ang kalapit na gusali. Pinatay ng mga pulis ang satellite at wireless network sa loob ng 2 kilometrong radius dahil nauna nang nakipag-ugnayan si Gun sa kanila na nagbabantang pasasabugin muli ang gusali. Sa wakas ay napagtanto ni Chaos na ang dahilan kung bakit ginawa yun ni Gun ay upang walang makasubaybay sa kanya gamit ang CCTV. Samantala, si Mo Kyung na naiwan sa kwarto ni John ng mag-isa ay natagpuan ang lihim na lugar ni John na ginagamit niya upang subaybayan siya. Doon ay nakita rin niya ang janitor na kanilang pinatay. Agad na kinuha ni Mo Kyung ang susi na dala ng janitor kaya nakalabas siya at nakatakas doon. Sa kabilang banda ay nagsimula ng kumilos si Gun upang labanan si Chaos at ang iba pa. Sinubukan ni Alvaro na pigilan si Gun ngunit napatay siya nito. Ang pagkamatay ni Alvaro ay ikinagalit ni Juan kaya nagpasya siyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang partner. Sa kabilang silid ay makikitang kinukuha ni John at Bayan ang lahat ng data para makuha kaagad nila ang pera. Ngunit hindi nila namalayan na nasa opisina niya si Mo Kyung at nakikita nito ang data na ina-access at kinukolekta nila. Direkta niyang binuksan ang pangunahing server at binura ang lahat ng impormasyon sa pinansyal na ina-access ni John, kaya nawala ang lahat ng pera na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Nang malaman nito ni Bayan ay nadismaya siya at agad na pinatay si John dahil alam niyang hindi mababayaran ni John ang ipinangako niyang pera. Samantala, nalaman ni Juan na naghanda si Gun ng bitag para sa kanya. Ngunit hindi niya alam na hindi pala ito ang tunay na bitag para sa kanya at madaling napatay si Juan. Sa wakas ay hinarap ni Gun si Chaos at naganap ang matinding laban sa pagitan nila, at sa huli ay nagawa ni Gun na tapusin si Chaos. Sa kabilang banda, ang mga pulis ay hindi mahanap ang kinaroroonan ng bomba, kaya agad na nakipag-ugnayan si Gun kay Mo Kyung ngunit natagpuan siya ni Bayan at sinubukan siyang gahasain. Tinanggal niya ang kanyang damit at aksidenteng nalaglag ang kanyang kutsilyo. At nang maging abala siya ay kinuha ni Mo Kyung ang kutsilyo at sinaksak siya mismo sa leeg. Sa huli ay namatay siya dahil naubos ang kanyang dugo. Sa ibang lugar ay makikita na hindi pa pala patay si Chaos, tinawagan niya si Gun at sinabi na tatapusin niya ang lahat at babayaran niya ang kanyang tungkuling moral dahil iniligtas niya siya noon, pagkatapos ay hiniling na mag-inuman sila ng magkasama. Si Gun na nakita si Mo Kyung sa CCTV ay agad siyang tinawagan para sabihan na kunin niya ang shotgun sa tabi niya dahil may lalapit sa kanya para patayin siya. Sinabi rin ni Gun na kapag bumukas ang pinto ng elevator ay agad niyang barilin ang tao na lalabas mula dito, dahil ang taong yun ay ang pumatay kay Yumi na nabuhay sa buong buhay niya upang pumatay ng mga tao.
Sarili pala niya ang tinutukoy niya at ginawa niya ang lahat ng iyon dahil gusto niyang makabawi sa pagpatay kay Yumi. Sa wakas ay nagpakita si Chaos at nakita si Gon na binaril ni Mokyong, babarilin na sana niya ang babae ngunit pinigilan siya ni Gon. Pinindot ni Chaos ang pindutan ng elevator para magsara ang pinto at umalis mula roon, habang si Gon ay tuluyang namatay dahil sa mga tama ng bala. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!